ng pasaway na bata. Parang habang tumatagal itong salamin ko, parang ang labo na ata. Si Kabong ay ingay. Kabo, huwag kayo maingay, magla-live si Mama. Hello po, muli ay isa na namang maganda at mabiyayang gabi at salamat at medyo nakisama yung panahon ngayon, hindi maulan. Hindi kagaya ng mga sumunod na gabi, napakalalakas ng ulan. Ayan. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ay magandang gabi po. Ayan, ayong gabi sa tanan at live po tayo dito sa San Jose City, Nueva Ecija na imbag nga raba ikada kay amin apo nga kay Ilocanuhan at of course ay sa mga kabikulan dyan natin maray na banggitabi sa Indo sa Gabos. Ayan. At of course ay bukas na po ang ating shoutbox para sa inyong mga pagbati at painit-init muna natin yung ating shoutbox bago tayo mag-start sa ating mga pagbasa. Ayan, ayan. Sa ating pagbasa ng inyong mga katanungan. Ayan, at of course ay wag pong kalimutang i-share ang ating programa tonight. Ayan. At ayan, pasalamat tayo at samantalahin natin habang nakikisama yung panahon kasi mababa ang langit. Ayan, malakas ang ulan lagi, ano? So, maingay sa bubong, ano, kapag magla-live tayo. Ayan, kasi sa gabi medyo maluwag yung oras natin kasi may mag-aalaga na ng ating madam. Ayan. At buksan na natin yung ating shoutbox kaya J. Del Beray Labutong hello po, kaya Madam Maricel Dimayuga Malibiran na Dimanzana. Hi ma'am, magandang gabi po. Ayan, mas maganda pa po kayo sa gabi. Kaya J. Del Beray Labutong hello po, kumusta po madam? Thank you po para sa ating unang pag-share ng programa. So, ang kanyang kapalaran ay September 23, ayan. So, tapos na. Ayan, nakatapos na yung 23 Oktubre na tayo ngayon, ano, Jaydel 1991. Ayan, at malabas po ngayon ang 23. Ayan. So, kaya Rosalia Balagit sa Salyot, hello madam, maayong gabi. Ayan, ganon din sa iyo. Magandang gabi din sa iyo. At wag na nating patagalin at unahin na natin ang kapalaran ni Jaydel Viray Labutong. Anak, pakisara yung pinto, anak. At unahin po natin, ayan, at pa-priority po natin. Of course, ayan yung ating mga sharers, ano. Kaya huwag pong kalimutang i-share ang ating programa, mga madam. Ayan, at yung mga makikita kong maganda, yung kanilang mga katanungan, ay siya rin pong pagka napasadahan ng aking mata, ay mabibigyan po natin din sila ng pagkakataon. Ayan. At sa lahat po, yung may mga katanungan about sa kanilang panaginip, ayan, namugi-uban na gani ang akong kilay ba? O, nakikita, natatanaw ko na ba sa camera ba? Kaya Jaydel Biray Labotong. Ang ayam kuya, Maribok, tabi.
September 23, 1991. Hello kay Lynn Hart, magandang gabi sa'yo. Ayan. At bubuksan natin ang Makinig Mabuti, Jadel Biray Labutong. Maganda ngayon ang daloy ng salapi. Ayan sa iyo dahil sa iyong hinihiling ay paganda na ng paganda o dahil sa iyong kahilingan ay ipinagkakaloob naman sa iyo ang magandang kapalaran sa pera. Ngunit nandyan ang masasakit na salita na maaaring pagpapalitan sa loob ng pamilya. Na hindi maiwasan na may nasasaktan na mga kapamilya. At nandyan din ang iyong maaaring iuugnay ka ng mga taong nasa paligid mo sa love triangle at talagang ang sakit ay talagang tatatak sa iyong dibdib. Ang magandang daloy ng salapi ay nariyan, ngunit hindi mo maiwasang masaktan sa pagkakaroon ng kapareha at minamahal. Ayan. So, maraming salamat sa pag-share mo ng programa. At dumako tayo, ayan, sa kahilingan ni Madam Maricel. Ayan, kasi si Madam Maricel ay talagang masugid ko na yung taga-subaybay at Maulinian follower ko talaga siya. So, January 1991. Pagbigyan natin. January 20. At congrats, ayan, sa iyong sister Ret, ayan, para sa kanyang hinihintay, ayan, na magandang blessing. So, mag-start na tayo kay Ma'am Maricel. Makinig kang mabuti, Ma'am Maricel. Ma'am Maricel, sa loob ng pamilya ay nandyan ngayon naka-warning sign ang mga sakit na pisikal. At isa pa, may malalang karamdaman na maaaring pumanaw sa pamilya ng iyong asawa. Ayan. Nandyan din ang nagagalit at naiinggit sa'yo pagdating sa magandang daloy ng salapi, Ma'am Maricel. Ayan. Nagagalit at naiinggit sa magandang daloy ng salapi sa iyo ngayon. Ayan. At magpapatuloy ang magandang daloy ng salapi na ito hanggang sa hinaharap. At sa mga sakit-sakit sa katawan ngayon, ikaw ay merong nararamdaman. Ngunit dito, ay yung resources at saka yung pumapasok na pera ay maganda, kasama ng iyong mga mahal sa buhay at ng iyong asawa. Ngunit sa iyong mga kapatid, ayan, ay maaari kang umiyak ng tahimik, Ayan. At iyong pagmamahal sa kanila ay sobra-sobra. Ayan, sa iyong mga kapamilya na ngayon ay nagdadanas ng mga hinanakit sa buhay at trouble, Ayan. Sa lalo na sa mga pamilya na hindi may iwasan na nagkakaroon ng sakitan ng kalooban. Ayan. Para yan sa iyo, Ma'am Maricel Di Mayuga Malibiran. Di Manansana. May maaari pang sumunod dito. Ayan. Kahit na may pumanaw na, may maaari pang kasunod. Ayan. At sa part pa rin ng iyong asawa. Welcome po kay Jadel Biray Labutong. At dumako naman tayo sa ating susunod na sharers. Ayan, magandang gabi po sa kabubukas pa lang. At huwag pong kalimutang i-share ang ating programa tonight. Sa mga abangers live natin ay humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako makagabi-gabing makakapag-live gawa ng meron po tayong mga obligasyon at may maliit po akong anak kasi. So, pagka hindi siya namimili, ayan, ay kagaya ngayon, nasa mga ate siya, so okay tayong makakapag-live at hindi din malakas yung ulan. So, mahirap na masarap ang mayroong maliit na anak,
Ayan, kaya hindi po tayo freelancer lagi-lagi na nakakapag-live. Ayan. At maraming salamat sa iyong testimony, Madam Maricel. Ayan. At si Madam Maricel po ay isa nating mabait na follower, ano? Ayan, nagbibigay yan ng Christmas pag Pasko. Ayan. At dumako tayo kay Serene Nene. Gandang gabi, Madam. Nakapasa ang anak ko sa criminology. Anong taon siya makakapasok bilang pulis? April 1, 1994. Tignan po natin ang daloy sa kanya. Hi, Miss Ana. Mag-share ka na po ng ating live. Magandang gabi po kay Ma'am Rosel. Ayan. At wait lang po yung ating mga... Oh, may AAA dito, ano? Tignan po natin kung possible na ba siyang makapasok ngayong taon or waiting pa rin siya. Sa inyo pong anak, ano, kahit na nakapasa na siya, Ma'am Serena Nene, ay nangangailangan pa rin po ng malaking halaga. Ano? Kasi dito ay may problema pang dapat i-fix. Ano? Ayan, nakalagay na may problema pang dapat i-fix. So, gayon din, maaaring makaapekto ang kanyang love life. Ayan, at dito ay okay naman yung daloy at dire-diretso naman yung magandang daloy sa kanya. Ngunit sa hinaharap pa lang siya maaaring tumayo. Ayan. Ngayong taon ay hindi pa. Next year ito maaari at maganda. Ano? Ayan. So, at andyan din ang paglalakbay niya, si Rene Nene. Ayan. Nakabukas yung kanyang paglalakbay. Ano? Ayan. At yung magandang daloy sa kanya ay nandyan naman, kaya lang ay mayroong pang problemang dapat i-fix. Ayan. Kasi nandyan yung malaking halaga ng maaaring gastos. Ayan. Sa kanyang trabaho. Ayan. Bago siya talagang makapondo. Ano? Ayan. Pero positive naman ito. Kaya lang may gastos pa. Ayan. Kasi nakadikit yung problema na napapagitnaan siya ng dalawang babae. So it means, ayan, ay nandito sa dalawang babaeng ito ang problema. Ayan. So, yun po yung dapat niyang asikasuhin. Kaya, kinakailangan po, ano, ay maayos ito. Kasi sa ngayon, andyan ang mag-aadya ng kabubuisitan. Ayan, at yung pagkakagalit dapat sa pamilya, ano, ay kumbaga ma-minimize kasi maaaring dito maapektuhan din yung kanyang buhay, pag-ibig, kasi yun yung turn on niya, yung kanyang buhay, pag-ibig. So maaaring ito yung maaaring isa pa na pinakamabigat na makakaapekto kung bakit hindi siya makakapasok kaagad. Ano? Ayan. At dumako na po tayo sa ating susunod na babasahin. Ayan. Done sharing na. Ana, March 21, 1981. Kasi hindi po lumalabas yung inyong mga sharers, but siguro po ay kinakailangan kung dapat kayo ay nakapag-like and share na automatically. Ano po, para lumalabas po yung inyong sharers buds. Ayan. Miss Ana, makinig kang mabuti. Si Miss Ana kasi ay nung nakaraang live natin ay hindi natin siya napagbigyan. And then, nag-promise ako na kung sino ulit yung makikita ko ngayon, ayan, basta't naka-live ako, ay mapagbibigyan natin ngayong panahon na ito.
Hello, Ohio, Mampi Norte. Ayan. Ohio, haiyo dyan sa Japan. Ayan. Hindi ka pa ba magpapareading? Ayan. Dumaan na ang nakaraang mga katapusan. Si Mampi Norte. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Mapi Norte. Ano po? Ayan. Si Mampi pala yun sa Japan. Pwedeng kasi yun, ano? Ayan. So, kaya Miss Ana na tayo. Kaya, pagka nakikita ko po kayo sa ating live at lagi-lagi ko kayong napapasadahan, wala pong problema kahit na araw-araw kayong magtanong. Kasi, sa araw-araw na pangyayari sa ating buhay ay hindi po mauubos yung isang oras natin. Ayan, para sa pagbasa. Makinig mabuti, Miss Ana. At susunod natin si Rosel. Ayan. Sa iyo, Miss Ana, ay mayroong sensitive, kaya lang di ko na pwedeng sabihin yung sensitive. Ayan. Ipapakita ko sa iyo yung sensitive. Ito yung sensitive. Ayan. Ma-i-chat ko sa iyo mamaya yung sensitive na yan. At dito naman ay nandyan ang isang kapamilyang namayapa na, na kung saan ay nakasubaybay pa rin sa iyo ngayon, Miss Ana. Kapamilyang babae na kung saan ay namayapa na dahil sa karamdaman. At ikaw ay iuugnay sa dalawang lalaki sa love triangle dahil may humihiling na ikaw ay mapatrobol sa mga magmamahal sa iyo. At isang lalaki ang humihiling nito sa iyo. Ayan. Ang lalaking ito ay kumbaga may lihim na galit sa iyo, Miss Ana. Ang iyong buhay pinansyal ay maganda at paganda ang takbo nito. Mayroong tutulong sa iyo at mayroong kading mga taong tutulungan at the same time at ikaw ay bukas sa pagtulong kahit na nababudget ang iyong pera. Huwag ka namang mag-alala dahil ikaw sa hinaharap ay makakapagpundar ng 3 mahalagang ari-arian sa iyong buhay. Kaya lang ngayon ang problema mo ay sa iyong buhay pag-ibig. Ayan. Nakalinya sa iyo ang isang babae at isang lalaki. Ngunit yung lalaking iyon ang nagbibigay ng trouble sa iyo. Ayan. Kaya dito ay yung magandang daloy ng salapi ay talagang nagbubuntis para sa iyo. Kaya lang nandyan ang pagluha nakadikit sa iyo. Ayan. At minsan nakikita ko pa, ayan, merong times na parang gusto mong pansumandaling mawala sa daigdig. Ayan. So, napakaganda ng daloy ng salapi sa'yo kung salapi nga lang. Kaya lang ay nandyan ang mga nagagalit sa'yo at naiinggit sa'yo sa larangan ng buhay pinansyal. Ayan, Miss Ana. At maraming salamat sa'yo at dumako tayo kay Rosel. Asa na si Rosel? Isusunod-sunod po natin yung mga mapapasadahan po ng aking mga mata. At yung pong hindi ko mapapasadahan ay magpasensya po hanggang sa susunod nating ulit na pagla-live. Ayan, ako po'y humihingi ng paumanin sa lahat ng ating mga abangers live at yung mga nagko-comment sa atin. Kasi hindi po lahat kayo ay mapagbibigyan po natin. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Kay Rosel, kung makakapag-abroad po ako, ayan. Rosel Cabelao, October 17, 1989. Welcome na, Miss Ana. Mamaya ko na lang i-chat sa iyo yung sensitive, Ayan. Si Mampi Sugahara pala yung sa hapon. Si Mampi Norte naman yung nag-comment kanina.
Ano? Ayan. Makinig mabuti kay Miss Rosel. Sa iyo, Miss Rosel, ay yung mga hinihiling sa iyo, yung mga inilalapit sa iyong problema, yung mga inilalapit sa iyong mga problema o mga kahilingan, ay maaaring makapag-adya ng problema at hinanakit sa iyo. Bukas ang doorway mo sa private moment, ayan, at bukas din ang doorway mo sa pagbubuntis. Kung ikaw ay capable pang magbuntis, ay nakabukas pa rin ang doorway mo sa pagbubuntis. Ngunit ang iyong katanungan kung ikaw ba ay makakapag-abroad pa, yes ang tanong dahil sa hinihiling mo. Kaya lang iwasan mo muna sana kung nais mong mag-abroad, ay iwasan mo muna ang palagi ang pakikipagsiping sapagkat nakadikit dito ang maaari mong pagbubuntis. Ayan. At nandyan din ang magandang daloy ng salapi sa iyo at ang hinaharap na paglalakbay, ika nga. Hello there to our 53 tune in live tonight. Ayan. At keep sharing pa guys, para dumami pa tayo. Ayan, magandang gabi sa lahat. Ayan. Kahit na nakikita nyo yung talasik ko lumalaway, At nandyan din yung trouble sa iyo. Ayan, pagdating sa pagluha ng tahimik, dahil sa usapin sa iyong jowa bells. Ayan. So, upcoming na, nakalagay yung iyong magandang paglalakbay. Ayan. So, good luck sa iyo. Ayan, Miss Josel. Kaya Jita Kabulay Joseph, sabi niya, salamat sa iyong testimony. Ma'am, salamat po. Paalis na po ako at granted po ang visa ko po nitong buwan na po. Uli. October 4, 1981 at God bless. Please, makakahanap po ba agad ako ng work son? Salamat po ulit. Nawala. Saan na napunta? Jet, nawala. Ayan. Kay Jet, kung yes, di ba nung nakaraan na ikaw ay makakaalis na muli? Yes po. Congrats po kay advance sa Bon Voyage. Ayan, sa iyo, Miss Rosel Cabilao. Ayan. At thank you for sharing. At dito tayo kay Jet. Para matahimik yung kanyang isipan kung magkakaroon ka ba agad ng trabaho. Ayan, agad-agad. Tignan natin. Tentative yung trabaho sa iyo, Ayan, na agad-agad. Pero kinakailangan kasi ay mayroon ka munang i-fix sa mga kapamilya mo. Ayan. At yung problema ay nandyan, nakadikit. Ayan. Pero kayang-kaya mo naman itong ayusin. Ayan. Hindi siya agad-agad. Ayan. After, kasi nakalagay dito, after pagdating ng SAES. So, pagdating ng SAES, maybe on or before 6 months or after 6 months, you got your new job and stable job, Jet. Ayan. Maraming salamat sa lahat. At dumako na tayo. Dumato na tuloy. Okay, may maganda akong nabasa, na comment niya. Kay Alma Ratzel. Pakakasalan po ba ako ng boyfriend ko? Ng boyfriend ko. Kasi parang nagate, June 1, 1976. Apam siguro ang boyfriend mo, Ayan, kaya tinatanong mo sa akin kung ikaw ba ay pakakasalan ng iyong jowa bells. Well, tignan natin, Alma Ratzel.
Ayan, yung po nga mga nais ng private reading, ay bukas po ang ating schedule. Ayan, all you have to do is direct message me at my FB account, Maulindi. Ayan, Annalyn Barlaan Damaso, FB account. Ayan. At dumako na tayo sa katanungan ni Alma Ratzel kung siya ba ay pakakasalan ng kanyang jowa Bells. All yes na yes, good luck. All positive, Ayan. So, ang sagot, Alma Ratzel, ay yes na yes. Positive yes. At dumako naman tayo kay Gonsalves sa Jenny Exter. Ano daw yun? Ano yung mo, Jenny Exter? Welcome po. Ayan, kay Ma'am Alma Ratzel. Kay Jenny Exter. Asan na si Jenny Exter? Ano yung katanungan mo kanina? Yung pong nais magpa-read in private, ayan, ay sinasabi ko po, na hindi po tayo free in private at meron po tayong kaukulang payment in private at of course ay payment first po tayo. Kung makakapag-abroad po ba ako? Ayan. Tignan po natin, ma'am. Hello, Ate Cassie, Divina Angkay. Ayan, ayong gabi. Makinig mabuti. Gonsalves sa Jenny Exter. Yes, ang nakalagay ay nakadepende sa iyong pagkakaroon ng kapareha, ang iyong pagka-abroad, Ayan, kasi nakalagay dito na ikaw ay maaring nakasink in sa pagkakaroon ng kapareha o kahati ng iyong love life, Ayan, so nandito ang pagkakagalit-galit, ayan. Kaya dito nakatentative, pero nasa sayo pa rin yung pagkakataon kung gusto mong mag-push through. Kasi nakalagay dito is chances at last. Ayan. So, nandyan yung trouble mo sa iyong mga kapamilyang may mga asawa na at sa iyong buhay pag-ibig, Kaya, kinakailangan ay talagang tatagan mo ang iyong loob at yung pagdidesisyon ay kinakailangan na talagang pag-isipan mong mabuti. Well, chances at last, it means, ay sa huli pa rin, mayroong ka pa ring pagkakataon. Hello po kay Mama Jenilyn Poncion. Ayan, Sherdan sabi niya. Sabi naman ni Joby Andales, bakit napakaganda mo na, madam, mukha ka pong bumata, Aragoy. Ayan, wag po muna kayong mamasko kasi ala pa po tayong nabibiling candy. Ayan, joke lang po, salamat po sa inyong papuri. Ayan, at tayo po ay nagamit ng filter para tayo po ay gumanda. Ayan. Nagsasabi po ako ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. At kay Jenilyn, mayroon pa akong hindi natapos sa'yo, Jenilyn. Pala, Ayan, pasensya bi. Kay busy kayo, Busy kayo kay kusog kaayo ang ulan.
Welcome po, Mama Gonsalves sa Jenny Exter. Na pala'y unfinished na tawas, Ayan. Buti nag-comment ka at naalala ko. Napapalay ako yung unfinished na tawas di ay. Pasensya kaayo. Kaya Geraldine Andal, ayan, hello po ma'am sa inyo at magandang gabi po sa inyo. Ayan. Maraming matsala po, ayan. Ang private message po sa akin para sa private reading, ayan, ay 500 pesos po ang ating schedule for card reading. Yung pong may message nung nakaraan sabi nila sila yung magpapa-private, ayan. Kaya Lorilee Doplon, December 23, 1978. Ano po ang katanungan, Ma'am Lorilee Doplon? Sige, at papasadahan natin. Gawa nga ng sabi mo, ako'y maganda at papasadahan natin. I-ready mo na yung iyong katanungan, Lorilee Doplon. Gagaling po ba ang inyong karamdaman? Hello, madlang people, mabuhay! Ayun, nakakita ko ng magandang buhay po, ma'am. Salamat po sa inyong magandang pagbati. Nobi Andalis. Yes naman po, may pag-asa kayo ay gumaling, Ma'am Nobi Andales. Ang problema po kasi ay nandyan, at talagang nangangailangan po talaga kayo ng maintenance now para dito sa inyong karamdaman, At iwasan nyo po yung hanggat kaya nyo po ay maiwasan yung inyong stress, Ayan. Kasi yung inyong stress ang nakakapagbaon sa inyo sa sakit. Ayan, ngayong kasalukuyan. At yung inyong hinaharap ay magiging maayos naman po ang inyong hinaharap, Mama Nobi Andales. Kaya lang yung pagkakaugnay na ikaw ay maaring maugnay o iugnay ng mga taong nakapaligid sa iyo sa love triangle at may lalaking magagalit sa iyo pagdating sa trabaho o pinagkakakitaan. At maaring mag-adya ng trouble ito sa pera. Ayan. Lalong-lalo na ang sa iyong trouble ng iyong asawa. Ayan. So, dapat ayan. Malakas yung sounds. Malakas pa yung sounds dito sa akin. So actually, sa'yo, Novi, ay maganda yung daloy, Ayan, pero ang problema ay nasa loob lamang ng iyong tahanan. Kaya, kinakailangan talaga ay magdasal kang mabuti na kalooban tayo ng Panginoon at ipagdasal mong lagi na paglubagin ng Panginoon yung mga isipan ng iyong mga kasambahay kasi nasa sa kanila yung problema. Ayan. Yes, lahat naman po tayo ay may dumarating na swerte but it takes time,
Ayan, may kanya-kanyang pagdating ng swerte, Ma'am Lorely Doplon. Pero titignan po natin kung saan banda yung swerte na darating sa inyo. Hello sa mga family andal, tatlo kayong nakita ko ngayong gabi. Ayan. Si Nobi, ayan, si Geraldine at si ano pang pangalan ng isa? Shout out sa inyong big family. Pagdating ng swerte, ayan. Yes naman, may dumarating sa iyong swerte. Ayan, at andyan din ang kaya lang ang problema ay yung yes, ikaw ay may pag-asa pang gumaling. Kaya lang ay dapat lagi kang humingi ng gabay sa ating Panginoon, kasi alam mo ba na yung mga kapamilya mo, sila yung nagpapa-stress ng lalo sa iyo. So, ipanalangin mo rin sila na maglinaw nawa yung kanilang mga isipan, lalo na ang iyong mga kapamilyang may mga asa-asawa na. May mga pamilya na rin. Ayan, at sa iyong asawa, yung mga katransaksyon ng iyong asawa, ayan, ay mailayo kayo sa kapahamakan, kasi yung transaksyon ng asawa mo ay kasama din sa iyong transaksyon actually. Kasi kayo ang pamilya. Ayan. So, kinakailangan lagi tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon para magbigay siya sa atin ng sinyalis kung dapat ba tayong mag-push through, ayan, sa ating ginagawa, or we need to stop and change. Ayan. So, ang tanong kung may swerte ba na darating sa iyo, Mama Lorely Doplon, yes naman. Actually, ang palad mo ay kumbaga, pagka ikaw ay humawak ng isang bagay, ay nanganganak o gumaganda yung daloy sa iyo. Ang problema lang ay maaari kang iugnay sa iyong buhay pagkakaroon ng kapareha sa love triangle, at ito ang maaaring magbigay ng problema sa iyo sa pera. Nandiyan ang magandang daloy sa iyo at magandang resources o kabuhayan. Dahil maganda yung pasok sa iyo, kahit na nakadikit pa dyan ang mga sinusuportahan o mga tutulungan mo. Ayan. Napakaganda ng daloy sa iyo. Ang problema lang na maaaring makaapekto sa iyo sa finances ay ang iyong buhay, pag-ibig. Ikaw, Guko. Ilabas nyo nga si Gukot, kaingay. Maraming salamat po, at dumako na po tayo sa ating susunod na sharer. Mama Norlin Agdon, kung hindi ka pa ba niloloko ng iyong ay Ate Lynn, naimbag nga rabiem. Anak naman di ay ang gatubag sa ato ang asa na ta karon kay nawala na ba kita? Nawala na ta. Nawala na ta? Ay, si Ma'am Norlin Agdon pala.
Ayan. Kung hindi ka ba niya niluloko at mahal ka nga ba niya? Yes naman. Ayan. Yes, lagi lang po tayo magdasal sa ating Panginoon dahil napakahalaga ng panalangin sa bawat isa sa atin. Maraming nababago ang isang panalangin. Ano po? Ayan. At samahan ko rin po kayo sa pagdadasal para maunti-unti ay umayos po yung mga doorways nyo. Ano po? Ayan, kasi hindi naman po ganun. Meron lang pong mga kaunting maaaring i-fix. Ayan. Kay Ma'am Norlin ay yes na yes naman, May problema ka nga lang na isang babaeng nakadikit. Ayan. Yes po, lahat po tayo, kahit na ako ganito na nagbabasa ako ng kapalaran, ito po ay pagbasa, Kahit na intact na yung nabasa natin, basta tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, maaari po kasing baguhin ng Panginoon yung pangit na nakikita natin dito. Kaya nga sinasabi po natin na tayo ay magdasal at manalangin para nang sa ganun ay nai-advance na natin, nauunahan na natin dahil tanging ang Diyos lamang ang makakapagbago ng mga bagay-bagay sa loob ng isang saglit sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Ayan, at paghingi ng kapahintulutan na ikaw ay ingatan ng Panginoon at gabayan ng Panginoon. Tandaan po natin ito, Ayan, tayo po ay tagabasa lamang ng mga maaaring mangyari, ngunit ang Panginoon po ang siyang maaaring magbago ng mga binabasa nating mga kapalaran ng bawat isa sa atin. Ano po? Kasi may mga intact na tayong mga binabasang mga kapalaran. Ayan, pero kung ito po ay pangit na nangyayari o pangit na maaaring mangyari at tayo po ay humingi ng pahintulot sa Panginoon at the same time ay nililinis natin yung ating sarili na humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tayo ay kanyang gabayan at pumaloob tayo sa kanyang kalooban at kapangyarihan. Maaari pong baguhin ng Panginoon kinabukasan yung problema natin. Ayan, kasi dadas ko po yan, Ako po na nagbabasa, kahit na nakikita ko na yung pangyayari, Pero, kinabukasan paggising ko, once na ako ay humiling sa Kanya, nagbabago yung sitwasyon. Ayan. Ang Panginoon talaga ay mabuti. May time to time, from time to time, ay kaya niyang baguhin. Mayroon yung tumatagal at mayroon yung madali na kayang-kaya niyang baguhin. Depende sa iyong kahilingan kung madali lang ito. Ayan. Kaya Besha Damon, Nicola Ratzel, July 24, 2004, magiging maganda po ba yung buhay ko sa ibang bansa? Okay. Yes po, Ma'am Eileen Gonzales. Ano po? Ayan. Malaking bagay po talaga ang pananalangin. Kagaya ko ay kahit na ako po ay reader, sa gawa lang po ng trabaho, ako po ay nagbubukas ng mga pangitain. Ayan. Pero kapag katapos na po yung aking trabaho, ako po ay naglalagay ng barrier para hindi ko po lahat mai-accommodate. Ayan. Sa oras lang po nagpagbasa, nandun lang po yung connection ko sa bawat isa sa inyong binabasa ko. Pero after po ng trabaho ko, I put the barrier. Kasi lagyan po natin ng limitasyon kung hanggang saan. Kasi pagka in-accommodate mo lahat, ayan, ikaw po yung masusuffocate. Ayan. So, kaya naglalagay tayo ng time para sa ating pagbasa. Kaya nga po mayroon tayong oras sa ating pamilya, mayroon tayong oras sa ating pasyente, at may oras tayo sa ibang bagay na itinatakda sa araw-araw. Ano po? Kaya mayroon tayong mga schedule. Ayan. So, dumako na tayo sa katanungan ni Besha Damon. Ayan. Kung magiging maganda nga ba yung kanyang buhay sa ibang bansa?
Yes na yes, ayan. At ikaw ay maaaring magkamal ng malalaking halaga ng salapi. Ayan, sa iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong buhay, pag-ibig. Ayan. Yes po, ayan. Paki-message niyo po sa akin yung inyong complete name, ayan, at saka yung inyong birthday, ayan, para maisama ko po sa ating pang-araw-araw, ayan, na mga ginagawan ng mga prayer healing, ayan, para sa ating mga kaibigan, kakilala, na nangangailangan talaga kasi kung ako nga yung itinakda ng ating Panginoon para magpaabot ng inyong mga panalangin, ayan, at mas madali tayong kumbaga makalapit sa kusina, ayan, why not? Ano, hindi ko po ipinagkakait yung mga pagkakataong ganito. Basta tayo po sa sarili natin, alam natin kung papaano yung katatagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ano po? Kasi alam niyo po, kahit na ipanalangin kayo ng sandamakmak, kung ikaw na sa sarili mo na ikaw na ipinapanalangin ay kulang na kulang yung iyong pundasyon ng pananampalataya, ay 50% lang yung maaaring mangyari sa iyo, hindi full blast na 100%. Ano? Ayan, ang biyaya ng Diyos na darating sa iyo. So, kinakailangan ay talagang yung pagkakaloob natin sa ating sarili at sa ating buhay ay talagang sa Diyos. Ano po? Ayan. Ba't ko po nasasabi yung bagay na yon? Kasi alam niyo po na maraming beses na tayong sinuwok ng Panginoon, ayan, sa karamdaman. Kaya yung mga sakit, hindi ko naman alam na ngayon, yun yung magiging trabaho ko, yung mga mabibigat na karamdaman na hinaharap ko. Ayan, yung sinusuong kong laban para sa mga mabibigat na karamdaman at yung sinusuong kong laban sa pag-aayos ng mga magkakapamilyang nagkasira, sa mga magkakapamilyang o sa mga magjawang ibinabalik natin sa isa't isa. Ayan, so nandoon pala yung kaya pala yung pagsubok sa akin sa mga nakaraang panahon, dahil ito pala yung aking magiging trabaho sa Diyos ko. Ano? Ayan. So, dito sa ganitong bagay, hindi lang tayo dito sa pagbabasa talagang nakatuon. Ano? Kasi nakatuon din tayo sa mga problema na inilalatag sa atin at yung mga maniniwala sa atin, why not? Ano? Ayan, yung hindi maniniwala sa atin ay okay lang din naman kasi wala naman pong sapilitan. Ayan, kasi ang para sa iyo ay para sa iyo yan. Kahit na anong mangyari, para talaga sa iyo yan. May kasabihan nga tayo, kung di uukol ay hindi bubukol. So, dumako tayo. 500 po ang ating private reading. Ano po? Ma'am Eileen Gonzales, mas maigi po na kung kayo po ay mayroong nararamdamang sakit, mas maigi po siguro na mag-direct message po kayo sa akin, Ma'am Eileen Gonzales, para mabigyan ko po kayo ng tawas. Ano? Ayan, makalooban po kayo ng tawas para makita po natin dito kung ano yung kasalukuyang sakit na mayroon po kayo. Ayan. Nandyan po, ito po ang aking FB account.
Ayan, paki-check po yung aking reply, Ma'am Alma Ratzel. Ayan, kung interesado po kayo sa private reading. Opo, mag-private message po kayo sa akin, Ma'am Eileen Gonzales, para matulungan ko po kayo kahit sa tawas lang po. Ano? Ayan. May mga bagay po na pinagkakaloob natin ng libre. Ano, hindi po lahat ay may bayad. Pera na lang talaga kung kinakailangan, merong kayong bayaran. Ayan. Pero sa mga nakaranas po ng mga libreng tawas sa atin, sa mga kababayan natin, kung tinatanong naman po natin yan, o nasa inyo naman po kung gusto nyo mag-donate, ay wala naman pong kaso yon. Pero kung wala naman po kayong ikakaya, wala din pong problema yon. At least ako po ay makatulong sa inyo. Ano? Ayan, Ma'am Eileen Gonzales, kung kayo nga lang ay malapit din sa aking lugar, maaari po kayong sumadya para sa direktang pagtatawas. Ano po, yung actual. Ano po? Ayan. Para malaman po ninyo agad-agad yung resulta kung saan bagay ito. Pero maaari naman nating tignan sa baraha. Ano kung saan ito at ano ang rason ng iyong pagkakasakit. Si ate man, pero man na. Ma'am Eileen Gonzales, makinig pong mabuti. Yung pong mga nais magpatawas, wala pong problema, maaari po kayong mag-connect sa akin. Ano po? Ayan. Dito po talaga ay meron nga pong gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Ayan, kasi dito nakalagay na ikaw ay maswerte. Ano sa mga larangan ng numero, sa mga bagay na dinumero, Ma'am Eileen Gonzales. Ano, maswerte ka dito. Ayan. Ang problema lang ay kumbaga yung chismis ay nagiging tampulang ka ng chismis, ano? Ayan, at merong nagagalit sa iyong isang lalaki. Ayan, na kung saan ay inuugnay ka niya sa love triangle, ano? So, sa past na love life mo itong nagagalit sa iyo, Ma'am Eileen Gonzales, ano? Yan, sa past relationship, dito nakalagay yung reason ng iyong pagkakasakit at ganun din yung reason ng iyong pagpapalit ng kapareha. Maricel S. Santillan, kung may anak ka nga ba na makakapagtapos ng pag-aaral? I-PM nyo po ako. Ayan, makikita nyo po kapag kayo ay nag-share ng ating programa, makikita nyo po kung saan nyo ako maaaring i-PM. Andyan po nakalagay yung aking FB account, Ma'am Eileen Gonzales. Natapos na pong binasa yung sa inyo, Ma'am Eileen Gonzales, kaya napakahalaga na kayo dapat nakatune in. Ayan. Ma'am Maricel Santillan. Yes na yes naman po. May mga anak naman po kayong makakatapos. Ayan. At positive naman po na sila ay maaaring makapagtapos. Ano? Ng kanilang pag-aaral. Ayan. At limitan lang po ang pakikipagpalitan ng hindi magandang salita. Ayan. So, tumitikatik yung ating butiki. Ayan. May darating tayong blessing. Ayan. Kasi nandito sa atin yung Mama Mary. Ano? Kaya, andyan kanina patikatik siya ng tikatik.
Kay Josie na ba? Magandang gabi po, madam. May pag-asa po ba ako makapag-abroad at sa ngayon may sari-sari store ako. Mapapalugo ko kaya yung tindahan ko? Tingnan natin na Josie na ba? I-message lang po ako doon po sa mga nais magpatawas, ano. Ayan, na makatulong po ako sa inyo. Ayan, malaking bagay po yung matutulungan natin, yung mga kapatiran natin. Ayan, na makita kung ano yung mga kanilang mga nararamdaman, ano. Ayan, maaari po nating tawasin sa mga paraparnalya na ginagamit natin or through aurahan ay natatawas din po natin, ano. Yes na yes naman po at magiging maganda yung daloy sa inyo at dire-diretso yung magandang daloy sa inyo kaya samantalahin nyo Ma'am Josie Naba. Ano? Ayan. At nandyan din po nakalagay yung inyong paglalakbay kahit na mayroong gastos ito. Ayan. May gastos po yung inyong paglalakbay. Ayan. Andyan din yung magandang yung lahat ng bagay na hinihiling mo. Ayan ay ipinagkakaloob naman sa iyo, kaya lang ang problema ano ay nakadikit din sa iyo lalong-lalo na sa pagdidesisyon. Josie Naba, ano mas pinapaboran mo yung negative kaysa yung positive. Ayan. So tayo po ay yes, Miss Marie, ayan, from San Jose del Monte. Magandang gabi sa iyo. July, maglalas tayo kay Jamriel Drexa, ano? Makakaalis nga ba siya papuntang Taiwan? Okay, papasadahan na din po natin Ma'am Geraldine. Yes na yes naman po, Jemrel. Ano? Ayan. Makakaalis po kayo, kaya lang sa una ay mayroon kayong maaaring i-fix na problema. Kasi sa una ay may problema, ayan, nakalagay. Ano? Pero, yung mga susunod ay magiging maayos na. So, kay Ma'am Geraldine, kung mapipili na nga ba ang iyong anak papunta sa Korea? Ayan po, Ma'am Maricela Santillan, kung saan nyo po ako maaaring i-message. Ma'am Josie Naba, kaya Jemrel, sabi niya, thank you ma'am, tama po kayo kung medyo nagkakaproblema po ata ako sa unang interview ko sa employer, kaya di ako nasiselect. Bukas po mag-a-apply po ako, matatanggap na po. Kaya yes, sa una lang meron kang problema, pero sa mga susunod ay magiging okay na ito o okay na ito. Ano? Ayan. So, kay Ma'am Geraldine Andal, titignan natin kung mapipili na ba ang kanyang anak
papunta ng Korea. God bless po sa inyo. Kay Ma'am Geraldine, tentative pa po ito, kasi mayroon pang kabubwisitang nakalagay. Ayan, mga babae ang nakalagay na kabubwisitan, 2 babae. Ayan, at dito ay paki-check din po yung kanyang sakit kasi naka-warning sign. Ayan. Ayan po, yung nakapin po, ayan, dyan nyo po ako maaring i-message, ayan. Ma'am Geraldine Andal. Hindi pa po ito maaari ngayon, kasi mayroong kabubwisitan at mayroon din pong warning sign sa sakit. Ayan. Tignan natin kung makakaalis nga ba siya. Yes naman po, makakaalis naman po siya, Kaya lang ay kinakailangan muna na iayos yung kanyang physical status, yung health status niya, and then yung mga connection niya dito kasi may mga babae na nakadikit sa kanya, na maaaring magbigay ng kabubwisitan para hindi matuloy, Pa-PM nyo na lang po ako, Mama Alma Ratzel. Ayan, at tayo po ay inabutan na ng ating oras at hanggang sa muli, ayan, at sana ay pagka-oras na ng ating live, ay hindi naman siya ganoong kalala yung ulan. Ayan, at maraming pong salamat sa lahat at tayo po ay magpapaalam na at maraming pong salamat sa lahat ng mga abangers natin dyan live. At hanggang sa muli na susunod na naman nating live, ayan yung mga silent viewers natin, maraming matsala. At of course sa ating big boss kay Sir Bob at saka kay Ma'am Maribica Pauyon Nunez. Ayan, at sa mga co-ads natin, maraming salamat po. Ayan. At dito ay talagang may kinakailangan kayong gawin, Ma'am Geraldine Andal, para matanggal yung pangit na naka-block sa doorway. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat at hanggang bukas, ayan, o hanggang sa muli. Ayan, na hindi na tayo busy ulit or walang sagabal sa ating pagla-live. Ayan, ay magkikita-kita na naman tayo. Babush po sa ating lahat at pagpalain po ang bawat isa sa atin at ang ating pagsisimula ng araw nawa ay gabayan tayo ng ating Panginoon. Ayan, nag-message lang po kayo sa akin kung paano ito. Ma'am Geraldine Andal. Ayan, babos po sa ating lahat.